Ang kwento ng isang pari at madre na umibig sa isa't isa ay maaaring maging isang makulay na salaysay na nagpapakita ng mga laban sa paniniwala at tungkulin ng kanilang propesyon at sa kanilang personal na damdamin. Narito ang isang halimbawa ng kwento. Sa isang malayong kumbento sa gilid ng bundok, matatagpuan ang madreng si Sister Maria at ang pari na si Father Andres. Pareho silang mga alagad ng simbahan, naglilingkod sa Diyos at sa kanilang komunidad. Ngunit sa likod ng kanilang mga palda at sutana, may mga damdaming bumubuo ng mga pagkakaiba. Sa simula, magkaibigan lamang sila. Sila ay nagtutulungan para sa mga gawain sa simbahan at sa mga proyektong pangkomunidad. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting naramdaman ni Father Andres ang isang kakaibang pag-aalab sa puso niya tuwing kasama ni Sister Maria. Hindi niya ito agad pinansin, itinuring lamang na pagdaraanan na damdamin. Ngunit hindi rin nakaligtas si Sister Maria sa hindi maipaliwanag na damdamin. Sa mga oras na sila'y magkasama, nadarama niya ang malalim na pag-aalab sa puso ni Father Andres. Ngunit ito rin ay ipinagwalang bahala ni Sister Maria. Sinasabi sa kanyang sarili na ito'y kalabisan lamang. Ngunit sa isang pagkakataon, sa pagitan ng mga dasal at mga ritual, nagkaroon sila ng maikling pagkakataon para mag-usap. Naging tapat si Father Andres sa kanyang nararamdaman at ibinahagi niya ang mga damdamin niya kay Sister Maria. Nalaman ni Sister Maria na pareho rin silang nagdaramdam, ngunit inalalayan niya si Father Andres na huwag itong kalimutan ang kanilang tungkulin at pananampalataya. Nagpatuloy ang kanilang paglilingkod sa Diyos at sa simbahan. Naging mas matibay ang kanilang pagkakaibigan, ngunit alam nilang may mga limitasyon sa kanilang damdamin. Hindi naging madali para sa kanilang dalawa ang mapanatili ang kanilang propesyon at pananampalataya habang may nararamdaman silang mas malalim na koneksyon. Sa huli, pinili nilang itaguyod ang kanilang mga tungkulin sa simbahan at sa komunidad. Tiniis nila ang sakit na dulot ng pagkakaroon ng nararamdaman para sa isa't isa. Nagtulungan silang magtamo ng lakas ng loob mula sa Diyos upang mapanatili ang kanilang pananampalataya at paglilingkod sa kabila ng mga personal na damdamin. Habang nagtutulungan sina Father Andres at Sister Maria sa kanilang mga gawain sa simbahan, naging mas malalim ang kanilang pagkakaugnayan. Sa bawat pag-uusap, natutunan nilang mas kilalanin ang isa't isa bilang mga individual, hindi lang bilang mga alagad ng simbahan. Naging kakampi sila sa pagtahak ng kanilang landas tungo sa espiritual na paglalakbay. Ngunit hindi rin sila nakaligtas sa mga pagsubok. Nagkaroon sila ng mga pagkakataong magduda at mag-isip kung tama ba ang kanilang nararamdaman. Dumating ang mga pagkakataon na nag-aalala sila sa mga reaksyon ng kanilang komunidad at ng mga taong malalapit sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat, naging matibay ang kanilang determinasyon na manatiling tapat sa kanilang tungkulin, sa isa't isa, at higit sa lahat, sa kanilang pananampalataya. Nang magkasama sila sa mga retreat at espiritual na pag-aalay, nadama nila ang mas malalim na kahulugan ng pag-ibig. Naging bahagi ito ng kanilang pagpapalalim sa kanilang espiritualidad. Bagamat alam nilang ang kanilang relasyon ay hindi maaaring maging katulad ng relasyon ng mga karaniwang tao, naging masigla ang kanilang layunin na magtanggol at maglingkod sa kanilang simbahan at komunidad. Ang kanilang kwento ay nagbigay daan sa mas malalim na pagsasanib ng pag-ibig sa Diyos. Naging huwaran sila ng integridad at dedikasyon sa harap ng mga pagsubok ng buhay. Ipinakita nila na ang pag-ibig ay hindi lamang naukol sa romantikong pagtitinginan, kundi maaari rin itong maging instrumento ng paglilingkod at pag-angat ng espiritual na kalagayan. Sa paglipas ng mga taon, habang patuloy silang nagsisilbi sa simbahan at sa komunidad, naging mas matatag ang kanilang ugnayan. Hindi man sila nagkaroon ng isang tradisyonal na pamilya, nahanap nila ang kanilang pamilya sa kanilang mga kasamang alagad ng simbahan. Naging mga inspirasyon sila sa mga kabataan at sa mga nagnanais na sumunod sa landas ng pananampalataya at pag-ibig. Sa huli, ang kanilang kwento ay nagpapakita na ang pag-ibig ay mas malalim at mas malawak kaysa sa mga pangkaraniwang akala natin. Ipinakita nila na ito'y maaring maging tagapagtibay ng kanilang pananampalataya at paglilingkod, at nagdulot ng inspirasyon sa iba na yakapin ang kanilang mga pag-ibig at tungkulin ng may tapat na puso at malasakit sa kapwa. Sana nagustuhan niyo po ang ibinahagi kong kwento at salamat sa iyong panunood.
Ikagagalak ko po kung pipindutin nyo ang like, subscribe and share buttons. Abangan ang mga susunod na kwento.